Araw-araw na pagbasa ng Biblia, araw 157. Lumang Tipan. Ikalawang Samuel Kapitulo 9, Ikalawang Samuel Kapitulo 10. Sinabi ni David, mayroon pa bang natitira sa pamilya ni Saul na maaari kong mapakitaan ng kagandahang loob alang-alang kay Jonathan? May isang lingkod sa pamilya ni Saul na ang pangalan ay Siba, at ipinatawag siya para kay David. Sinabi ng hari sa kanya, ikaw ba si Siba? Tumugon siya, oo, ako ang inyong lingkod. Kaya sinabi ng hari, mayroon pa bang natitira sa pamilya ni Saul na maaari kong mapakitaan ng kagandahang loob sa Diyos? Tumugon si Siba sa hari, may nalalabi pang anak na lalaki si Jonathan, napilay ang paa. Sinabi ng hari sa kanya, nasaan siya? Tumugon si Siba sa hari, nasa bahay siya ni Makir anak na lalaki ni Amiel sa Lodabar. Pagkatapos ipinasundo at ipinakuha siya ni Haring David sa bahay ni Makir anak na lalaki ni Amiel mula sa Lodabar. Kaya nagtungo si Mephibosheth kay David anak na lalaki ni Jonathan na anak na lalaki ni Saul at iniyuko ang kanyang mukha sa lupa para gumalang kay David. Sinabi ni David, Mephibosheth. Sumagot siya, ako ang inyong lingkod. Sinabi ni David sa kanya, huwag kang matakot dahil titiyakin kong kagandahang loob ang ipapakita ko sa iyo alang-alang kay Jonathan na iyong ama at ibabalik ko sa iyo ang lahat ng lupain ni Saul na iyong lolo, at lagi kang kakain sa aking lamesa. Yumuko si Mephibosheth at sinabing, ano ba ang iyong lingkod na dapat mong pakitaan ng pabor ang tulad kong isang patay na aso? Pagkatapos tinawag ng hari si Siba, lingkod ni Saul at sinabi sa kanya, ibinigay ko sa anak na lalaki ng iyong amo ang lahat ng mga ari-arian ni Saul at ng kanyang pamilya. Ikaw ang mag-aararo ng lupa para sa kanya, ikaw at iyong mga anak na lalaki at iyong mga lingkod, at dapat anihin ninyo ang mga pananim para ang apo ng iyong amo ay magkaroon ng makakain. Pero si Mephibosheth lalaking apo ng iyong amo ay laging kakain sa aking lamesa. Mayroong 15 anak na lalaki at 20 lingkod si Siba. Pagkatapos sinabi ni Siba sa hari, gagawin lahat ng iyong lingkod ang mga iniuutos ng aking among hari sa kanyang lingkod. Idinagdag ng hari, tungkol naman kay Mephibosheth siya ay kakain sa aking lamesa, tulad ng isa sa mga anak na lalaki ng hari. May isang binatang anak na lalaki si Mephibosheth na ang pangalan ay Mika. At ang lahat ng nakatira sa bahay ni Siba ay naging mga lingkod ni Mephibosheth. Kaya nanirahan si Mephibosheth sa Jerusalem, at lagi siyang kumakain sa lamesa ng hari, kahit pilay ang pareho niyang paa. Dumating ang panahon na namatay ang hari ng mga Ammon, at ang anak niyang si Hanan ang naging hari kapalit niya. Sinabi ni David, magpapakita ako ng kagandahang loob kay Hanan na anak ni Nahas, tulad ng kabutihang ipinakita ng kanyang ama sa akin. Kaya ipinadala ni David ang kanyang mga lingkod para makiramay kay Hanan tungkol sa kanyang ama. Pumasok ang kanyang mga lingkod sa lupain ng mga lahi ng Ammon. Pero ang sinabi ng mga pinuno ng lahi ng Ammon kay Hanan na kanilang amo, sa palagay mo ba talagang ginagalang ni David ang iyong ama dahil nagpadala siya ng mga tauhan para makiramay sa iyo? Hindi ba ipinadala ni David ang kanyang mga lingkod sa iyo para tingnan ang lungsod, para magmanman at para pabagsakin ito? Kaya kinuha ni Hanan ang mga lingkod ni David at inaaitan ang kanilang mga balbas, pinutulan ang kanilang mga damit hanggang sa kanilang mga puwitan, at pinaalis. Nang ipinaliwanag nila ito kay David, ipinatawag niya ang mga ito para sila ay makita, dahil hiyang-hiya ang mga kalalakihan. Sinabi ng hari, manatili kayo sa Jericho hanggang tumubo muli ang inyong balbas, at bumalik pagkatapos. Nang makita ng mga tao ng Ammon na sila ay naging isang masangsang na amoy kay David, nagpadala ng mga sugo ang mga tao ng Ammon at inupahan ang mga Arameo sa Bet-Rehob at Soba, mga 20,000 sundalong naglalakad, at kasama ni Haring Maka ang 1,000 kalalakihan, at mga tauhan ni Tob na may 12,000 kalalakihan. Nang marinig ito ni David, ipinadala niya si Joab at ang buong hukbo ng mga sundalo. Lumabas ang mga taga-Ammon at bumuo ng isang hanay ng pandigma sa pasukan ng kanilang tarangkahan, habang nakatayo sa bukirin ang mga Arameo sa Soba at sa Rehob, at mga tauhan ni Tob at si Maka.
Nang makita ni Job ang pandigmang mga hanay sa kanyang harapan at likod, pinili niya ang ilan sa mga magagaling na mandirigma ng Israel at hinanda sila laban sa mga Arameo. Ibinigay niya ang pamumuno sa kapatid niyang lalaki na si Abisai ang mga nalalabing hukbo, at inilagay sila sa mga hanay ng pandigma laban sa hukbo ng Amen. Sinabi ni Job, kung mas malalakas ang mga Arameo para sa akin, kung gayon ikaw Abisai ang dapat magligtas sa akin. Pero kung mas malalakas ang hukbo ng Amen para sa iyo, sa gayon pupunta ako at ililigtas ka. Magpakatatag ka, at ay pakitang malakas tayo para sa ating mga tao at para sa mga lungsod ng ating Diyos, dahil gagawin ni Yahweh kung ano ang mabuti para sa kanyang layunin. Kaya sumulong si Job at ang mga sundalo ng kanyang hukbo sa digmaan laban sa mga Arameo, na napilitang tumakas mula sa hukbo ng Israel. Nang nakita ng hukbo ng Amen na tumakas ang mga Arameo, tumakas din sila mula kay Abisai at bumalik papasok ng lungsod. Pagkatapos nagbalik si Job mula sa mga tao ng Amen at bumalik ng Jerusalem. At nang nakita ng mga Arameo na sila ay natalo ng Israel, muli silang nagtipon-tipon. Pagkatapos pinatawag ni Hadad-ezer ang hukbo ng mga Arameo mula sa dulo ng ilog Euphrates. Nagtungo sila sa Helam kasama si Sobak, ang pinuno ng hukbo ni Hadar-ezer na nasa kanilang unahan. Nang sinabi ito kay David, pinagsama-sama niya ang buong Israel, tinawid ang Jordan, at dumating sa Helam. Hinanda ng mga Arameo ang kanilang sarili sa pandigmang mga hanay laban kay David at nilabanan siya. Tumakas ang mga Arameo mula sa Israel. Pinatay ni David ang 700 sundalong Arameo na sakay sa karwahe at 40,000 sundalong nakakabayo. Nasugatan at namatay doon si Sobak ang pinuno ng kanilang hukbo. Nang makita ng lahat ng mga hari na mga lingkod ni Hadad-ezer na tinalo sila ng Israel, nakipagkasundo sila sa Israel at sila ay naging mga bihag. Kaya natakot ang mga Arameo na tulungan pa ang mga tao ng Amen. Bagong Tipan, Acts 3. Ngayon papunta sina Pedro at Juan sa templo sa oras ng pananalangin, 3:00 ng hapon. May isang lalaking pilay mula pa nang isinilang ang dinadala doon araw-araw at ipinapahiga sa harapan ng templo na tinawag na Pintuang Maganda, upang mamaalamos sa mga taong pumupunta sa templo. Nang makita niya sina Pedro at Juan na papasok sa templo, humingi siya ng limos. Tinitigan siya ni Pedro, kasama si Juan na nagsabi, "Tumingin ka sa amin." Tumingin sa kanila ang lalaking pilay, na umaasang makatatanggap ng anuman mula sa kanila. Ngunit sinabi ni Pedro, "Wala akong pilak at ginto, ngunit ibibigay ko sa iyo kung ano ang mayroon ako. Sa pangalan ni Jesu Kristo na taga Nazare, lumakad ka." Hinawakan siya ni Pedro sa kanang kamay, at itinayo. Kaagad na lumakas ang kanyang mga paa at ang mga buto sa kanyang bukong-bukong. Paluksong tumayo ang lalaki at nagsimulang maglakad, pumasok siya na kasama sina Pedro at Juan sa templo, lumalakad, lumulundag, at nagpupuri sa Diyos. Nakita siya ng lahat ng mga tao na naglalakad at nagpupuri sa Diyos. Nakilala nila na ito ang lalaking nakaupo at tumatanggap ng limos sa may magandang pintuan ng templo, at labis silang nagtaka at namangha dahil sa nangyari sa kanya. Habang nakahawak siya kina Pedro at Juan, tumakbong magkakasama papunta sa kanila ang lahat ng mga tao sa tinatawag na Portiko ni Solomon, na labis na nagtataka. Nang makita ito ni Pedro, sumagot siya sa mga tao, "Kayong mga Israelita, bakit kayo nagtataka? Bakit kayo nakatitig sa amin, na parang kami ang nakapagpalakad sa kanya sa pamamagitan ng aming sariling kapangyarihan o pagiging makadiyos? Ang Diyos ni Abraham, Isaac, at ni Jacob. Ang Diyos ng ating mga ninuno ay niluwalhati ang kanyang lingkod na si Jesus. Siya na inyong dinala at itinakwil sa harapan ni Pilato, nang ipinasya niyang palayain siya. Inyong itinakwil ang banal at ang matuwid, at sa halip hiniling ninyo na mapalaya ang isang mamamatay tao para sa inyo. Pinatay ninyo ang prinsipe ng buhay, na binuhay ng Diyos mula sa mga patay at kami ang mga saksi ng mga ito.
Ngayon, sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang pangalan, pinalakas ang lalaking ito na inyong nakita at nakikilala. Ang pananampalataya sa pamamagitan ni Jesus ang nagbigay sa kanya ng lubos na kagalingan, sa harapan ninyong lahat. Ngayon, mga kapatid, alam ko na gumawa kayo ng kamangmangan, kagaya ng ginawa ng inyong mga pinuno. Ngunit ang mga bagay na siyang ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng bibig ng lahat ng mga propeta, na kinakailangang maghirap ang kanyang Kristo ay tinupad niya na ngayon. Kaya nga magsisi kayo at magbalik loob, upang mapawi ang inyong mga kasalanan, nang sa gayon mayroong dumating na panahon ng pagpapanibagong lakas sa presensya ng Panginoon, at kanyang isusyugo si Jesus, ang hinirang na Kristo para sa inyo. Ang nag-iisa, na kinakailangan tanggapin sa langit, hanggang sa panahon ng pagbabago ng lahat ng bagay, tungkol sa mga sinabi ng Diyos noon sa pamamagitan ng bibig ng kanyang mga banal na propeta. Sa katunayan sinabi ni Moises, ang Panginoong Diyos ay magbabangon ng propeta tulad ko mula sa inyong mga kapatid. Makikinig kayo sa lahat ng kanyang sasabihin sa inyo. Mangyayari na ang lahat ng tao na hindi makikinig sa propetang ito ay tiyak na malilipol mula sa mga tao. Oo, at lahat ng mga propeta na mula kay Samuel at mga sumunod pagkatapos niya, nagsalita sila at nagpahayag sa mga araw na ito. Kayo ang mga anak ng mga propeta at ng kasunduan na ginawa ng Diyos kasama ng inyong mga ninuno, katulad ng sinabi niya kay Abraham, sa iyong binhi pagpapalain ko ang lahat ng mga sambahayan sa buong mundo. Pagkatapos itaas ng Diyos ang kanyang lingkod, isinugo siyang una sa inyo upang pagpalain kayo sa pamamagitan ng pagtalikod ng bawat isa mula sa inyong mga kasamaan. Mga awit, Psalm 70:1-5. Ama naming nasa langit, kami ay lumalapit sa iyo nang may kababaan ng loob. Nagpapasalamat sa iyong walang sawang kabutihan at biyaya na ipinakita sa pamamagitan ng habag ni David kay Mephibosheth at sa kapangyarihan ng pagpapagaling na ipinamalas ng mga apostol. Panginoon, naway maipamuhay namin ang diwa ng kabutihang loob at pag-ibig, na inaabot ang aming mga kamay sa mga nangangailangan, tulad ng iyong pag-abot sa amin. Sa aming mga sandali ng paghihirap, tulad ng Psalmista, ipaalala sa amin na hanapin ka ng taimtim, na umaasa sa iyong lakas upang itaas kami mula sa aming mga suliranin. Tulungan mo kaming makilala at tumugon sa mga pangangailangan ng iba, na nagpapakita ng iyong liwanag at pag-asa sa aming buhay. Naway sumikat ang iyong liwanag sa aming landas, sa pangalan ni Jesus. Amen.